Paano nga bang ang mga pagkain na ating kinakain ay nagiging kapaki-pakinabang sa ating katawan? Ang unang hakbang ay ang pagkadurog ng mga pagkain upang sila'y maging chemical compounds at upang ang mga molecules nito ay makapasok sa ating mga cells sa katawan. Ang tawag sa prosesong ito ay digestion. Ang mga digested na pagkain na ito ay magagamit sa ating katawan bilang energy. Ang mga molecules na ito ay naa-absorb sa mga cells ng ating katawan, ang simula ng cellular respiration. Ang proseso ng digestion ay nagre-resulta sa mga carbohydrates at iba pang molecules at humihiwalay sa mga nakonsumong pagkain. Ang mga ito ay dumadaloy papunta sa ating mga bloodstream o daluyan ng dugo. Dito, ang mga nutrients na katulad ng glucose ng carbohydrates ay lalabas ng bloodstream upang pumasok sa mga capillary walls at kalaunay papasok sa mga tissue cells. Kapag ang mga ito'y nasa loob na ng cells, ang mga glucose molecules ay ma-oxidize sa pamamagitan ng cellular respiration na siyang magre-release ng high-energy electrons. Ang kabuuang layunin ng cellular respiration ay makagawa ng ATP, isang uri ng imbakan ng enerhiya para sa maraming cells. Ang cellular respiration ay may 4 na stages na nagsisimula sa glycolysis. Ang ibig sabihin ng glycolysis ay splitting sugars na siyang unang step ng cellular respiration na nagaganap sa cytoplasm ng ating mga cells. Ang glycolysis ay may 2 naiibang phases, ang energy investment phase at ang energy harvesting phase. Sa energy investment phase, 2 ATP molecules ang nagsasalin ng kanilang energy sa isang glucose molecule at kalaunay nakakabuo ng isang 6-carbon sugar diphosphate molecule. Ang molecule ay nahati at ang energy harvesting phase ay dito nagsisimula. Sa phase na ito, ang 2 3-carbon molecules ay nagiging pyruvate at ang ATP ay nabubuo. Ang glycolysis ay may 10-step reactions na kinapapalooban ng gawain ng maraming enzymes at mga tumutulong sa mga enzymes na ito. Sa prosesong ito, may kabuuang 2 molecules ng ATP, 2 molecules ng pyruvate, at 2 high-energy electron-carrying molecules na NADH ang nagagawa. Sa presensya ng oxygen, ang pyruvate molecules at NADH ay pumapasok ng mitochondria at ang susunod na stage ng cellular respiration ay dito nagsisimula. Ang susunod na stage ng cellular respiration ay kinapapalooban ng pagkilos ng pyruvate papunta ng mitochondria kung saan sila ay sumasailalim sa oxidation. Bawat pyruvate molecule ay nagiging isang compound ng acetyl-CoA. Sa proseso ng pyruvate oxidation, ang mga electrons ay naililipat sa NAD, nabubuo ang NADH at ang carbon ay nawawala upang maging carbon dioxide. Ang susunod na stage ay ang citric acid cycle o ang tinatawag na Krebs cycle. Dito, ang acetyl-CoA ay sasama sa starting compound na oxaloacetate at sa pamamagitan ng ilang enzymatic redox reaction, lahat ng carbons, hydrogens at oxygen sa pyruvate ay tuluyang magiging carbon dioxide at water sa huling yugto. Ang pathway o daanan ay tinawag na cycle dahil ang oxaloacetate ay siya ring panimula at pangwakas na compound ng naturang pathway. Sa bawat glucose na pumapasok ng glycolysis, ang siklo o cycle ay nakukumpleto ng 2 beses, isang beses sa bawat molecule ng pyruvate na pumapasok sa mitochondria. Sa pyruvate oxidation at sa citric acid cycle, may kabuuang 8 NADH, 2 FADH2, 2 ATP at 6 na carbon dioxide ang nagagawa para sa bawat isang glucose molecule. Upang lubusang maunawaan kung paanong halos lahat ng energy ay nalilikha sa aerobic respiration, kailangan natin sundan ang mga NADH at FADH2 molecules sa susunod na stage, ang electron transport chain.
Ang electron transport chain ay serye ng membrane-bound carriers na nagaganap sa mitochondria na nagpapasa ng electron mula sa isa papunta sa isa pa, habang ang mga electrons ay naililipat sa pagitan ng mga membrane proteins. Nakakahuli ng energy ang mga cells at ginagamit ito upang makagawa ng ATP molecules. Ang mga proteins sa chain ay nagpapump ng hydrogen ions sa kabila ng membrane kapag ang mga hydrogen ions ay dumadaloy pabalik ng membrane sa pamamagitan ng ATP synthase complex. Ang ATP ay nabubuo dahil sa enzyme na ATP synthase. Ang oxygen ay nagsisilbing terminal na tagatanggap ng electrons. Sa pagtanggap ng electrons, ang oxygen ay nare-reduce upang maging water, ang byproduct ng electron transport chain. Lahat ng high-energy electron carrier na galing sa mga naunang stages ng cellular respiration ay hinahatid ng kanilang electrons sa chain. Mula dito, ang maramihang ATP sa kabuuan ng cellular respiration ay nagagawa. Mayroong 32 hanggang 36 ATP sa kabuuan. Bilang buod, ating natunghayan ang 4 na stages ng cellular respiration na responsable sa pagko-convert ng energy na matatagpuan sa glucose molecule upang maging ATP, ang enerhiyang baterya ng mga cells. Sa average na 36 na ATP molecules ang nagagawa sa kada isang glucose molecule na pumapasok sa cell. Sa proseso ng paggawa ng ATP, ang oxygen ay dinadala mula sa bloodstream upang maging final electron acceptor sa electron transport chain at ang carbon dioxide na nabuo bilang byproduct ay nilalabas. Ang layunin ng cellular respiration ay mailipat ang energy na mula sa pagkain na ating kinukonsumo araw-araw upang maging ATP na ginagamit natin bilang energy. Ang prosesong ito ay nagsisimula sa ating pagkain at natatapos sa pag-capture ng energy galing sa mga nutrients at magamit ito at mailabas ang carbon dioxide.